Gabi na sa paghiga malapit sa pool. Iniisip ni Chung na sigurado siyang may binabalak si Elder Huang. Dahil hindi niya ibibigay kay Chung ang lahat ng mga kayamanang iyon dahil lamang sa pagpapasalamat niya sa kanya, ngunit hindi mahalaga kung ano ang gusto niya mula sa mga ito, dahil walang intensyon si Chung na ibigay ito sa kanya. Iniisip niya na kung siya ay talagang isang bata. Naramdaman niyang obligado siyang gawin ang mga bagay para sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, siya ay isang lumang fossil na napakatanda at ganap na nasira. Biglang may lumapit sa kanya. Narinig ni Chung ang mga yabag nito na papalapit sa kanya. Ito ay Songbik. Tumingin si Chung sa kanya at nagtataka kung bakit siya nandito. Tinanong siya ni Chung kung ano ang problema. Iniharap ni Songbik ang isang kahoy na sword patungo sa kanya at sinabing wala siyang masamang intensyon, kung papayagan ito ni Jong, gusto niya itong i-duel muli. Nakiusap si Songbik sa kanya na maging seryoso sa kanyang tunggalian sa kanya. Sinabi ni Songbik kay Chung na alam niyang niloko niya siya noong nakaraan upang mabilis niyang malutas ang insidente. Dahil maganda ang pagtatapos ng lahat, naiintindihan niya kung bakit ginawa ito ni Chung. Si Chung ay nakaupo doon at tumatawag sa kanyang paraan upang sabihin ang mga bagay na kakaiba. Tinanong niya si Songbik kung hindi siya ang nanloko sa kanya. Tanong pabalik ni Songbik, nagtatanong kung hindi iyon ang paraan na hindi sinisikap ni Chung na sisihin siya. Napabuntong hininga si Chung at naisip niyang kakaibang bata si Songbik. Tinanong niya si Songbik kung ano ang kinalaman nito sa tunggalian. Sumagot si Songbik na siya ay napapahiya, ang buong bagay ay nag-aambag sa paglutas ng insidente sa pagkakataong ito, o si Chung na sumasayaw sa kanyang mga palad. Ang lahat ng iyon ay hindi mahalaga, dahil ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Ngunit ang talagang nakakakuha sa kanya ay ang tunggalian nila bago sumabog ang buong insidente. Hindi pa rin niya maintindihan ang nangyari kay Songbik noong mga oras na iyon. Tinanong ni Chung kung gusto niya ng isa pang tunggalian sa kanya. Tumugon siya ng oo, at sinabi na kahit na ito ay medyo hindi kapanipaniwala, alam na niya na si Chung ay mas malakas kaysa kay Songbik sa martial arts. Idinagdag niya na gusto lang niyang maunawaan kung ano ang nangyari sa kanya sa oras na iyon. Tumingin si Chung sa kanya at iniisip na alam ni Songbik na sumasayaw lang siya sa kanyang mga palad, ngunit gusto pa rin niyang makipag-duel sa kanya. Nagdududa si Chung na naghahanap lang siya ng panibagong pambubugbog. Nakikita niyang kawili-wili ang tugon na ito. Ngumiti siya at sinabing, baka pagsisisihan ito ni Songbik. Napangiti rin si Songbik at sumagot na gusto pa niyang gawin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, pareho silang pumwesto sa larangan ng digmaan. Kinakabahan si Songbik, at sa tingin niya ay napakaliit ni Chung at malamang na mas bata sa kanya ng 10 taon, mas huli siya ng kahit isang henerasyon sa kanya. Isang henerasyon karaniwang nangangahulugan na siya ay isang pangalawang klaseng disipulo. Maaari siyang kunin na isang pangatlong klaseng disipulo bilang kanyang sariling disipulo, kahit na iyon ang kaso. Nagtataka siya kung bakit nakakaramdam siya ng matinding panggigipit mula sa kanya. Para siyang nakikipag-away sa isa sa mga matatanda. Iniisip niya kung iyon ba talaga ang pressure na ipinalalabas ng isang batang tulad niya, o kung nag-hallucinate siya dito. Pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing kailangan niyang tiyakin ito sa sarili niyang mga mata. Tumingin si Chung sa kanya at sinabing, ang sarap sa pakiramdam. Napansin niya na kahit mukhang hindi natatakot si Songbik, nagbabantay siya na parang may nakasalubong na tigre. Isinalaysay ni Chung na kung mas malakas ang pakiramdam ng isang tao, mas nakikita ng isang tao ang isang sitwasyon, at ito ay humahantong sa potensyal ng isang tao. Napangiti si Chung, napagtanto na isa si Songbik sa mga late bloomer. Ang mas maraming Songbik na nagsasanay ay nagpapabuti siya ng maraming beses, kumpara sa iba ay maaari siyang maging ang Southern Edge Supreme Sword. Nakangiti, iniisip niya. Kung dapat ba niyang turuan ng leksyon si Songbik. Tinuro siya ni Chung at sinabihang dalhin ito. Nagsimulang isagawa ni Songbik ang kanyang sword technique, nakikita ang kanyang mga galaw. Nagtataka si Chung kung iyon ay isang ilusyong espada. Gulat na tanong niya sa sarili, simula noong gumamit ang Southern Edge sect ng ilusyong sword. Binalaan siya ni Songbik na mag-ingat. Idinagdag niya na alam niya ang kanyang sariling kawalan ng kakayahan, sa makatuwid ay gagawin niya ang lahat mula sa simula. Sumigaw siya na gagamitin niya ang bagong martial art ng Southern Edge sect, ang Snowflower Sword ng 12 movement laban kay Chung. Ngunit si Chung ay nagagalit nang makita ang kanyang mga galaw para gawin ang teknikang ito.
Sumugod si Songbik patungo kay Chung para umatake, ngunit hindi siya umaalis sa kanyang lugar. Kumukulo ang dugo niya sa di malamang dahilan. Kaya't inatake niya si Songbik ng malakas na nagsimula siyang magdugo. Ang kahoy na espada ni Chung ay nagkapira-piraso na rin. Tapos tumalon siya. Hinawakan siya ni Songbik, na dumudugo ng husto, binuhat siya at galit na nagtanong kung saan niya ito natutunan. Tinanong siya ni Songbik kung ano ang ibig niyang sabihin doon, hinawakan siya sa kanyang kamiseta. Napapikit si Chung sa galit at iniisip na maaaring dayin ni Songbik ang lahat, ngunit hindi ito gagana kay Chung, alam niyang napakahusay ng sword art na iyon. Ito ang sword art na naglalaman ng pinakabuod ng Mount Hua, isa sa mga stroke ng 24 na movement, Plum Blossom Sword Technique, Infinite Plum Blossom, ang 24 na movement Plum Blossom Sword Technique na nawala kahit sa loob ng Mount Hua sect ay ginagamit ni Songbik at nagtataka si Chung kung bakit kaya habang dumudugo at nanginginig, iniisip ni Songbik kung napakalaki ng pagkakaiba nila, para bang nararamdaman ni Songbik ang takot sa pagharap sa isang demonyo. Iniisip niya kung mamamatay na ba siya. Maya-maya, iminulat ni Songbik ang kanyang mga mata at nagtaka kung nasaan siya. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga tahi. Umupo siya doon at nagulat nang makitang natatakpan ang kanyang mga sugat. Bigla niyang narinig si Chung na nagsasabi na ang kanyang loob na nagkagulo ay nagsimula ng tumira. Malapit na rin siyang gumaling sa kanyang mga sugat. Tinitigan siya ni Chung at tinanong kung ang 12 stroke Snowflower Sword ay ang bagong martial art ng Southern Edge. Sekta, kinatatakutan ni Songbik. Oo, iniisip ni Chung na malamang na sigurado sila na hindi ito makikilala ng Mount Hua sect, kahit na ginamit nila ito ng hayagan, dahil walang sinuman sa Mount Hua sect ang nakakaalala ng 24 na movement, Plum Blossom Sword Technique, na nakatikom ang kanyang panga, sa palagay niya ay kinukot siya ang Mount Hua sect. Tinanong siya ni Chung, sino ang natututo nitong sword art? Siya ay tumugon na ang pangalawang klaseng mga disipulo at mas mataas ay matututo ng sining na ito. Lumingon si Chung sa kanya at nagtanong kung ang tanging nakakaalam ng sining ng sword ay ang mga disipulo ng unang klase, mga disipulo ng pangalawang klase at ang mga elder. Binanggit ni Songbik na narinig niya na hindi kailanman natutunan ng mga elder ang sword art na ito, kaya ang tanging natutunan nitong sword art ay ang mga first class disciples at ang second class na mga disipulo. Napabuntong hininga si Chung at naisip na kung ang isa sa mga elder ay nag-imbento ng 12 stroke na Snowflower Sword, kung gayon ay tiyak na ipapasa nila ito sa isang antas sa ibaba nila sa mga disipulo ng unang klase. Ibig sabihin, ang taong nakatapos nitong sword art ay nasa Southern Edge sect pa rin. Malapit nang sumabog ang galit ni Chung. Isinalaysay ni Chung na hindi na kailangang alamin kung ano ang nangyari nang ang Mount Hua sect ay sinalakay ng Heavenly Demon sect. Karamihan sa mga tao nito ay walang magawa habang sila ay nilipol sa walang katapusang dakilang bundok. Ang mga natitirang miyembro ng Mount Hua sect ay mga bata lamang. Iyon ay marahil nang makakuha sila ng tulong mula sa mga reinforcement mula sa Southern Edge sect. Iniisip ni Chung na ito ay dapat asahan, kung sila ay nakaupo lamang habang ang isang kalapit na sekta ay inaatake ng Heavenly Demon sect, sila ay papunahin ng Jangho. Ang problema ay sa kanila, may ilan na umarte lang na parang tumutulong habang ninanakaw ang mga manual ng martial arts ng Mount Hua sect. Marahil ay hindi kahit ang Heavenly Demon sect ang nagsunog sa Mount Hua sect. Sinabi ni Zhang na 100 taon na ang nakalilipas, inilagay nila ang kanilang buhay sa linya upang iligtas ang Jangho mula sa isang krisis, ngunit ang mga taong iyon ay tinatrato sila bilang kanilang sinumpaang mga kaaway, sa halip na bayaran ang kanilang tulong, kahit na ang isa sa kanila ay ginulo ng kanilang kasakiman at ginawa, isang pagkakamali. Ang tungkulin ng isang orthodox sect ay gawin ang mga bagay ng tama. Napapikit si Zhang sa pag-iisip na iyon, at nagtataka, kung paano sila naglakas loob na gumawa ng isang bagong martial art batay sa martial art ng Mount Hua sect at tinawag itong Snowflower, para kutsain ang Mount Hua sect. Tumayo si Jung mula sa kanyang upuan upang umalis, ngunit tumingin siya kay Songbik at sinabi sa kanya na huwag mag-aral ng sining. Songbik itanong sa kanya kung bakit hindi niya ito dapat pag-aralan. Galit, hinampos siya ni Chung sa kanyang ulo at sinabing gawin niya ang sinasabi niya. Ipinaliwanag niya na ito ay isang martial art na hindi niya mamaster. Hindi pa rin maintindihan ni Songbik ang gusto niyang sabihin. Galit na tinitigan siya ni Chung at naisip na dahil ang Songbik ay bahagi ng Southern Edge sect,
gusto niya itong bugbugin hanggang mamatay. Ngunit salamat sa kanya, nalaman ni Chung ang tungkol sa pagkakaroon ng 12 kilusan, Snowflower Sword Technique. Kumuyam ang ngipin ni Chung at sinabi sa kanya na ang martial arts ng Southern Edge Sect ay tungkol sa hindi paglihis sa basics at pagsasanay sa balanseng paraan. Bagamat tila mabagal ang mga galaw ng basic sword techniques, ang mas maraming pugiling at pagsasanay sa kanila ni Songbik, mas magiging malakas siya. Gayunpaman, hindi iyon kung ano ang 12 paggalaw ng Snowflower Sword Technique. Agad na iwanan ang pag-aaral nito kung gusto niyang ganap na makabisado ang Southern Edge. Mga teknik ng espada ng sekta. Ipinaliwanag ni Chung na ang isang flashy na galaw na ganyan na may napakaraming transitional snaps ay hindi naaayon sa estilo ng sword ng Southern Edge Sect. Pagkatapos nito, tinanong niya si Songbik kung naintindihan niya ito. Si Chung ay patuloy na tumitingin sa kanya, pagkatapos ay ang kanyang mga ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka hanggang sa pagdududa. Biglang napagtanto ni Chung ang kanyang pagkakamali at nagtataka kung paano hindi alam ng isang tao mula sa Southern Edge Sect ang tungkol sa kanilang sariling estilo ng sword, at kung bakit siya ang dapat magturo sa kanya ng ganito. Galit at walang magawa si Chung, iniisip kung kailangan nilang pumili ng isa sa lahat ng mga galaw na marangya at puno ng mga transitional na hakbang. Ngunit pagkatapos ay naghihintay siya ng ilang sandali at nagtataka kung siya ba ang dahilan sa likod ng lahat ng ito ay tinitingnan lamang ni Songbik ang kanyang paglipat ng mga ekspresyon at sinusubukang maunawaan kung ano ang mali sa kanya. Maraming ideya ang pumapasok sa isip ni Chung. Iniisip niya na baka siya ang may kasalanan ng insidenteng ito, dahil palagi niyang binubugbog ang mga Southern Edge Sect na iyon ng napakadali. Malamang na ipinagmamalaki ng Southern Edge ang kanilang sword techniques dahil isa sila sa 10 dakilang sekta, ngunit dahil isang lalaki mula sa Mount Hua Sect ang nagwales. Sa sahig kasama nila, hindi nila maiwasang magduda sa sarili nilang mga kakayahan. Tinapik ni Chung ang kanyang ulo at naisip na kung siya ay bahagi ng Southern Edge Sect, kung gayon siya ay tatawaging super ng Southern Edge. Espada. Sinabi niya na ang mahalaga ay hindi ang martial art mismo, ngunit ang taong gumagamit nito karapat-dapat ba siya? Nagtataka kung paano nila nagagawa ang bagay na iyon nang hindi alam iyon. Ngunit walang saysay na sabihin sa Songbik ang isang bagay na tulad nito. Hindi naman kasi siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Nagtataka si Songbik sa sinabi sa kanya ni Chung kanina. Umalis si Chung, sinabing aalis na siya. Pinipigilan siya ni Songbik. Sinabihan siya ni Chung na kalimutan ang sinabi niya. Idinagdag niya na si Songbik lamang ang maaaring matukoy ang landas na kanyang tatahakin, kung ang kanyang payo ay makakatulong sa kanya o hindi. Bahala na si Songbik. Nakikinig man si Songbik sa mga elder ng kanyang sekta o kay Chung, ang maririnig niya ay mga salita lamang. Ipinaliwanag niya na ang sinasabi niya ay kailangang malaman ni Songbik kung ano ang kailangan para sa kanilang sariling paglago at kumilos dito. Si Songbik, na patuloy na nakatitig sa kanya, ay bumangon sa kanyang kama at yumuko bilang paggalang kay Chung at nagpasalamat sa kanyang paggabay. Nakangiting tumingin sa kanya si Chung at saka umalis na nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Pakiramdam ni Songbik ay kakakilala lang niya ng isang bathala pagkalabas niya ng silid. Galit na iniisip ni Sheng na kung siya ang bahala, tatakbo siya ngayon sa Southern Edge Sect at sisirain ang lahat ng iniisip niya tungkol kay Sahyong at sinabing ito ang ginagawa nitong mga walang utang na loob, sa halip na gantihan sila sa pagtulong sa Jangho. Iniisip niya kung kailangan din ba niyang hindi pansinin ito, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang hindi na niya ito pakakawalan. Kailangan niyang lumakas ng mas mabilis, dahil ang Jangho ay isang lugar kung saan ang malakas ay may sinasabi sa mga bagay-bagay, bumubulong siya na ang Southern Edge ay nakipag-usap sa maling tao sa pagkakataong ito. Idinagdag niya na dapat ay nagpasalamat sila sa Mount Hua Sect sa halip na makipag-away sa kanila. Ngayon babayaran nila ang presyo para dito.